Paumanhin, paumanhin. Talagang sinarado sa loob. Anong klaseng ugali yan? Luluzong. Gwapo ba? Gwapo. Shenxiangi. Wala kang dapat isipin, dapat alam mo yan. Luzong, lahat ba ng lalaki sa lungsod ay ganito ka-confidente? Tinutukso mo ako. Ako hindi ako nangahas. Bakit ito lang ang hiwalay na dala? Kasi maliban kay Manda J, lahat ay umiinom ng malamig. Natatakot ako na pag isinama, maapektuhan ang lasa. Dumating na ang elevator. Kayo po ang boss, kayo po ang una. Babalik VA si Shenxiangi? Bawasan ang sahod niya. Sige na, tulungan na kita. Diyos ko. Luzong, paumanhin, pupunasan ko po. Huwag na, magpapalit ako ng damit, sumama ka sa akin. Kailangan ba talagang tumayo ka dyan? Paumanhin, Luzong. Pero ito ay tiis ng lalaki . Ngayon masaya ka na, hindi ka ba makakalapit? Paumanhin, Luzong. Pero hindi ako pwedeng lumapit sa inyo. Bakit? Natatakot akong maakusahan ulit na nanliligaw ako sa inyo. Ayoko matanggal sa trabaho. Ngayon, ang pagtayo mo dito ang magiging dahilan ng pagtanggal sa'yo. Tapos na ba? Tito Lu, nakabalik ka na. Nagluto ako ng silver air fungus soup para sa'yo. Interview mo ngayon, natulog ka pa ng sobrang tagal. Pasensya na, Tito Lu. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Hindi na kailangan. Ngayon, kumuha ang easy ng isang tao na kapangalan mo. Tito Lu, hindi kaya sinasadya lang niyang gamitin ang pagkakataon. Sa tingin ko, hindi siya mabuting tao. Noong nag-uusap pa tayo, akala ko mabait at simple ka. Ngayon, nagsasabi ka na ng masasamang salita tungkol sa ibang tao. Mas matanda ako sa'yo, alam ko ang iniisip mo. Malinaw na malinaw sa akin. Huwag kang magsuot ng mga damit ko sa susunod. Presidente Lu, tungkol kay MS, Shenxiangi. Kailangan kong pumunta roon, baka kailangan ng ibang tao para sa dinner mamaya. Ako na ang magmamaniho para sa inyo. Pareho ang pangalan pero ang laki ng pagkakaiba. Ano, Presidente Lu? Wala, sabi mo palitan ng driver. Si Shenxiangi na lang. Presidente Lu, ano po ito? Presidente Lu, dadalhan kita. Aray, ang sarap maging boss, maaga palang uwian na. Dito ko na po ilalagay. Hindi ba ito ang sulat ko para kay Tito? Shenxiangi, ano ang ginagawa Montag? Ate Amanda, Mukhang magnanakaw ka, no? Talagang ganyan ang mga taga-probinsya. Mahilig sa pandaraya. Ate Amanda, si Presidente Lu ba ay palaging nagtutulong sa mga babaeng estudyante? Parang, pero ano ang kinalaman mo doon?
Huwag kang mag-isip na masama. May girlfriend si Presidente Lu. May girlfriend na siya. Ano? May girlfriend siya. Ano, Bea? Malapit na siyang maging misis ng may-ari. Siya ang unang babaeng pumasok sa Langyu Mansion. Ano, Bea, yang nakatulala ka? Mamaya, ikaw ang magmamaneho para kay Presidente Lu. Bakit ako? Ayaf Montag, Bea. Kung hindi ka pinili ni Presidente Lu, Makukuha mo ba ang oportunidad na ito? May girlfriend pala si Presidente Lu. Siyang-siyang. Sa wakas, sinagot mo rin ang tawag ko. hindi pa tapos ang trabaho. Hindi pa. Maraming pera sa lungsod, pero mas mahirap kaysa sa probinsya. Hula ka o, hindi ka nag-isa, di Bea? Hindi kasama din ang boss ko. Talaga? Kailangan mong mag-ingat. Anong dapat kong ingatan? Ingatan mong malaman ng misis niya na nanliligaw ka sa asawa niya. Baka maparusahan ka. Impossible. Kahit kanino pa, hindi ko magugustuhan ang boss ko. Kapitalistang aso to. Ilang araw pa lang ako dito, pinagtatrabaho na ako ng husto. Buti na lang dating boss na lang siya. Ang boss ko ngayon, gwapo at mabait, parang perpekto. Hindi muna ako magsasalita. Hi, Boss Lu. Ang swerte naman. Hindi ba ito ang unang trabaho ni Secretary Shen? May dating boss na pala. Boss Lu, lasing ka na yata, nagkakahalusinate ka na. Bibili muna ako ng tubig para sa'yo, sumakay ka muna. Ay, hindi ba't ito ang maliit na sekretary ni Boss Lu? Ang ganda talaga ni Secretary Shen. Hayaan mo kaming magkapatid. Naalagaan ka ng husto. Anong sinasabi mo? On prim at proper mo talaga, Secretary Shen. Gusto ka o. Ang mga tulad mo, hahaha. Huwag mo akong hawakan. Sino ang nakasabi? Boss Lu. Mga boss, kanselado na ang ating collaboration ngayon. Bakit, Boss Lu? Mga taong puro libog lang ang iniisip, hindi karapat-dapat makipagtulungan sa Lu Corporation. Boss Lu, bakit mo ginawa to para sa isang maliit na empleyado lang? Isinantabi mo ang isang napakahalagang deal. Ikaw ay tao ko, syempre ipagtatanggol kita. Dahil kahit aso, dapat tingnan mo muna ang may-ari bago paluin. Ang bilis mo magmaneho, may lisensya ka ba? Siyempre meron. Sa amin sa probinsya, ako ang nagmamaneho ng harvester at traktora. Huwag mong maliitin ang mga taga-probinsya. Ah, talagang impressive yan. Shenxiani, ito ay pagtataksil sa kabutihan. Boss Lu, magmumug ka muna. Sa probinsya, nakapatay na ako ng baboy. HMPH, Lu Weichuan, ngayong gabi ay. Gagawin kong katotohanan ang ating relasyon. Ay naku, Boss Lu, ano ba ang kinain mo? Ang bigat mo. Visit. Shen Xiangi, ano ba ang ginagawa mo? Kalmahan mo, kalmahan mo. Boss Lu, aalis na muna ako. Samahan mo akong umakyat sa kwarto. Ang hirap mo paglingkuran. Sabihin mo, isang gwapong middle-aged man. Bakit kailangang may masamang bibig? Hindi ko alam kung ano ang lasa.
Guro, parang naipit ka. Hindi pwede, nakakatakot talaga. Shenxiani, ano ba? Pasensya na Lu, hindi ko sinasadya. Shenxiani, patay ka. Ay, Chiangi, bakit ang tagal mong nahuli ngayon? yun kasi kagabi sa bahay ng kaibigan ako natulog. Malayo kasi bahay nila kaya nahirapan ako sa TV. Nasira pa yung bag ko. Ganon ba? Bukas holiday, gusto mo gumala tayo? Hindi na, may gusto akong imbitahin. O may balita Sino yun, gwapo ba? Shenxiani, puntahan mo ako sa opisina. Mamaya ka. Pasensya na Lu, hindi ko sinasadya. Pakiusap, kailangan ko talaga itong trabaho. Ano ba yan, kalokohan? Hindi ba dahil sa nangyari kagabi, tatanggalin mo ako? Kagabi, wala naman tayong nangyari. Kagabi pagkatapos kitang ihatid, umuwi na ako. Na pala, samahan mo akong mamili ng regalo mamaya. Ha? Ngayon na? Wow! Ginoong Lu, ito ang pinakabago naming modelo. Subukan mo sa girlfriend mo? Hindi ko girlfriend, sekretarya ko lang. Gusto mo? Sa'yo na. Hindi naman ako girlfriend mo. Sekretarya mo lang ako. Huwag kang magkamali, bilang sekretarya ko, hindi bagay na may sira kang bag sa trabaho. Nakakahiya sa akin. Okay lang, pwede pa naman itong tahiin. Ang ibig mong sabihin, nakakahiya ako. Ano sa palagay mo? Bakit mo ako sinama mamili ng regalo? Hindi ka ba natatakot na pangit ang taste ko? Tama ka, kaya ako na lang ang pipili. Ito at yan, ipabalot mo lahat. Sige Lu, Lu, total ay 580,000. Tara, ihatit nakita. hindi pa, Lu. May sasabihin ako sa iyo. Lu, kaya ba akong gumagawa ng operation? Ano? Ano ang sinabi mo? Tingnan mo, ang mga bag mo ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Paano kung isang araw? Magalit ka sa akin at singilin mo ako. Hindi ba dapat tulungan mo akong magbigay ng resibo? Shenxiani, ngayon. Gusto ko talagang singilin ka. Ate, Jianian, Lu, umuwi ka muna. Jianian. Jianian, bakit ka nandito? Ete, sinadya kong hanapin ka. Yung pera na kinuha ni Mama para sa matrikula ko. Kumita ako ngayon, ibabalik ko sa'yo. Ang galing mo, nakakapagnegosyo ka na. Ete, mukhang comfortable ka na. Mga bag na to, yung boss ko, nahihiya siya sa akin kasi nakakahiya raw ako. Ah, Sinusuportahan niya parte ng company funds. mabuti naman. Nga pala, balang araw, tayo ni Tiang Tiang. Makita-kita tayo. Ngayong gabi, huli na. Bukas kung libre ka. Tawagan mo siya. Bukas, may business trip ang boss ko. Kailangan kong maghatid ng regalo para sa kanya. Mukhang wala akong oras. Siege. Ang yabang ng may pera, galing naman sa pag-exploit sa akin. Madami, ako ang maghahatid ng damit para kay Lu.
Kakaiba. Mali ang narinig ko. Anong nangyari dyan? 8. Bakit hindi? Sumasagot si Chiang Chiang sa tawag ko? Baka may nangyari sa kanya. Shen Xiangyi, talagang zaloka. Bakit ka tumatawag? Wala namang problema. Anong problema mo? Sabihin mo na agad. Libre ka bean gayon? Tayo ni ate. Magkita-kita tayo mamaya. Siege. Shen Xiangyi, mula pagkabata, ginagamit mo lang ako. Ngayon, hindi ko hahayaang masapawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, kakaiba ang boss ko. Huwag mo siyang tingnan na. Mukhang mabait, nagsha-charity pa, pero pag nagsalita, nakakainis talaga. Ate, parang ang buhay Montag gayon. Puro boss Montag na lang. Meron ba? Meron. Parang ganun na nga. Ay, may magandang babae. Yung suot niya, parang katulad ng binigay ng boss ko sa girlfriend niya. Mahal talaga yung damit na yun. Hindi talaga mura. Binili ng boyfriend ko. Siyang-siyang. Ano nangyari sa binti mo? Wala kang pakialam. Grabe ang gulat mo. Hindi mo ako nakikilala? Shen Xiangyi. Siyang-siyang ito. Ang laki ng pinagbago mo. Inggit ka ba? Gusto mo ba akong tumaba para ikaw na naman ang maganda? Hindi naman siyang-siyang. Dumating ka kasi tapos na rin mag-serve ng pagkain. Ano ba yung pagpapanggap mo? Siyang-siyang. Baka nagkakamali ka sa akin. Kamali? Mula pagkabata, ganyan ka na. Ginagamit mo ako para lang magmukhang maganda ka. Hindi ba't madalas mo nang ginagawa yan? Hoy, Shen, ano ba yang sinasabi Montag? Ano bang ginawa ng ate ko sa'yo? Kung hindi lang dahil sa atin, na magkakababayan, akala mo ba gusto ng ate ko na kausapin ka? Mas mabuti nga kung ayaw niya. Ngayon, kalahati na lang ng paa ko. Ay nasa mayaman na. Hindi na ako katulad ninyong dalawa. Na taga-probinsya. Magkaiba na tayo ng landas. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Walang pakialaman. Huwag mo siyang pansinin, hayaan mo siyang umalis. Bakit mo ako tinitingnan? Sundan mo siya. Puntahan natin sa Langyu Mansion. Neng, bakit pilay ang binti mo? Siyang. Xiang. Hoy. Ete, sumakay ka na. Kailan ka nagkakotse? Mamaya ko na lang ipaliliwanag. Sumakay ka na. Parang namatay ang makina. Ano nang gagawin natin? Mawawala na yung kotse. Baba ako para tingnan. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makontak sa ngayon. Janet, Hmm. binablock na ako ni Xiang-Xiang. Hindi rin siya sumasagot sa tawag. Paano kung may mangyari sa kanya? Ete, bakit mo siya pinoproblema? Ginagago ka lang niya. Pinapahalagahan mo siya. Pero wala naman siyang pake sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo? Ate mo siya at siya ang nagligtas sa buhay ko. Ate aktuali, ingat? Ate, okay ka lang? Okay lang ako. Hindi ba yan si Shen Xiangyi? Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Sa harap ay may maliit na gubat. Tuwing gabi, maraming magkasintahan ang pumupunta roon. Doon sila naghahanap ng kilig. Hihe. Oo. Okay lang, Jenny Ann. Mabuti naman.
Presidente Lu. Ganyan talaga kapag low-end na sasakyan, madaling masira. Hindi tulad ng sa akin, hindi pa yan nasisira. Presidente Lu, dinala mo pa talaga rito para magyabang. Hindi, sinadya kong hanapin ka. Hanapin ako. May problema sa proposal mo para sa product launch. Kapitalistang aso, puro pagsasamantala lang alam. Naririnig ko yan. Presidente Lu, ano ba talagang problema sa proposal ko para sa product launch? Ano bang problema? Walang problema sa proposal, pero sa personal na buhay ni Secretary Shen. May problema. Presidente Lu, ako kasi kapag lasing, hindi maganda ang ugali. Kapag sobrang lasing, nagiging gago ako, pero hindi ko talaga sinasadya. Sana ay, So kapag lasing ka, gusto mong pumunta sa gubat kasama ng iba, ganon? gubat? Hindi mo ba akalain na ako at si... Presidente Lu, may problema. Sumasakit ang tiyan ni Miss Shen. Hindi na niya kaya, puntahan mo na siya. Huwag kang aalis, narinig mo? Huwag kang aalis, Echos. Sabay kang nag-aalala sa akin at sa girlfriend mo. Ano ba yan? Walang problema, malamang nilamig lang. Uminom lang ng gamot sa tiyan, okay na yan. Magpahinga ka muna. Tito Lu. Tito Lu, salamat. Isa lang akong taga-probinsya, may kapatid pa akong lalaki. Simula bata, puro pabor sa lalaki ang trato sa amin. Ito ang unang bises na may nagmalasakit sa akin ng ganito. Sabi ng doktor, okay ka lang. Huwag kang kakain ng kung ano-ano. Tito Lu, pwede bang huwag mong hanapin yang secretary? Pinabayaan mo pa ako dahil sa sekretary na yon? Shen Xiangyi, ingatan mo ang tono mo sa akin. Pagsalita mo. Kung alam ko lang na ganito ka pala ka-plastic, hindi sana kita pinag-aral. At huwag mong akalain na hindi ko alam na ikaw ang may gawa nun. Presidente Lu, umalis na si Secretary Shen. Shen Xiangyi ikaf na naman. Boss Lu, ito ay ginawa ni Secretary Shen. Gagawa ako ulit agad. Magaling ang ginawa niya para sa isang estudyante, ganyan ang level. Napakatalino, dapat mo siyang pagbutihin. Sige, Boss Lu. Sa susunod na buwan, ang kanyang plano ang gagamitin sa launch. Boss Lu, pero dati ako palagi ang ginagamit. Survival of the fittest, bakit kailangan sundin ang gusto mo? Boss Lu, hindi ka ibig sabihin yun. Sige, bumaba ka na. Ikaw pa rin ang host sa product launch. Ang sales natin ngayon ay 3.812 milyon. Sa susunod na quarter, inaasahan natin na 4.8 milyon. Ate Amanda, mali ka, dapat 5 ang data ng bagong produkto natin. Nakikipag-close ka na kay Boss Lu, iba na ngayon. Ngayon nagsisimula ka nang. Pansinin ang mga mali ko, susunod, baka ako na ang. Palitan mo bilang Chief Secretary. Nagkakamali ka Ate Amanda, kanina talaga. Ate Amanda. Ate Amanda, nauuhaw ka siguro. Ate Amanda, naghanda ako para sa iyo ng lemon tea para sa lalamunan. Mas mabuti naman ito. Shen Xiangyi, Boss Lu, kamusta ang rehearsal? Halos tapos na, ihanda na lang ang huling run-through. Ang mga darating ngayon ay mga importanteng partners ng Lu Group. Walang dapat maging mali. Huwag kang mag-alala, Boss Lu. Shen Xiangyi, ano ba talaga ang ibinigay mo sa akin? Ate Amanda, ano nang nangyari sa iyo? Shen Xiangyi, lagi kitang. Siniseryoso, pero para lang umangat. Nilason Montag ako? Ate Amanda, hindi ako, ito ay. Binili ko sa butika, imposibleng may problema. Boss Lu, kailangan mo akong tulungan. Boss Lu, wala akong ginawa.
Tama na, dalhin muna si Amanda sa ospital. Siege. Huwag, Boss Lu, hindi ako pwedeng pumunta sa ospital. Matagal ko itong inihanda para sa lounge. Shen Xiangyi, ang babaeng ito. Ngayon hindi na ako makakapunta sa stage. Masaya ka na? Wala akong ginawa, Ate Amanda. Tama na, hanggat hindi malinaw ang lahat. Walang dapat magparatang kay Shen Xiangyi. Lu total. Kahit hindi gava ni Sheng Xiangyi. Hindi pa rin ako pwedeng pumunta sa ospital. Sa buong kumpanya, ako lang. Ang karapat dapat maging host. Ang product launch na ito ay base sa plano mo. Ikaw na ang bahala. Ako. Paano posible? Hindi ko kaya. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga magagaling ay ang kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi ka naniniwala sa judgment ko. Sige, susubukan ko. Lu, ano ang nangyari? Bigla kang nawala bilang host. Tako ka na ba? Lu, mabuti ako. Bakit hindi ako pumunta? Huwag muna, maghintay tayo. Paumanhin, nahuli ako. Sorry, na-late ako. Wow, Lu. May ganito palang kagandang babae sa kumpanya nyo. Introduce mo nga sa akin. May boyfriend na siya. Zeno? Maligayang pagdating sa bagong paglulunsad ng produkto. Mula noong simula nito, isinagawa si Lu. May bahagi sa lahat ang magandang buhay na dulot ng teknolohiya. Kuya. Mas lalo akong na-attract sa babaeng ito ngayon. Okay ka lang ba? Gusto mo kumita ng extra. Ang grupo ni Lu ay pinarangalan upang makagawa ng pag-unlad sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Sandali, bilang journalist, may ilan pa akong katanungan. Sige, tanong lang. Ba't ako hindi pa siya kundi ikaw, pero ginamitan mo ng daya. At pinalason mo siya. Toto ba ito? Sinasabi na ang pangulo ng grupo ni Lu, Zilu Waihuan, nakikmontag. At pinoprotektahan ka niya sa isyu na ito. Totoo rin kaya ito? Mula sa itaas hanggang sa ibaba ng kumpanya nyo. Masama ang ugali, baka ganoon din ang produkto nyo. Mas naniniwala ka sa chismis kaysa sa ang pambansang bahagi ng pambansang merkado ng halos kalahati ng Lu Group. At abala sa paggawa ng mga produkto. Ito ay katangahan. Bilang journalist, puro naririnig ko at ayon sa balita ang sinasabi mo. At hindi ka nag-imbestiga? Ito ay kawalan ng integridad. Sa harap ng napakaraming tao, nagkalat ka tungkol sa akin at Lu. Na may mali siyang relasyon. Ito ay illegal. Nagreklamo na ako sa pulis. Hintayin mo na lang ang dating nila. Ayaw mo rin ba sa mga babaeng manloloko? Lu, bakit tumingin ka sa akin? Ang ganda mo ngayon. Tutu, Oy, ikaw si Zhou Xiao. kilala mo ako? Narinig ko kay Luzong na binabanggit ka niya. Magkasama kayo. Mga matalik na magkaibigan simula pagkabata. Shen Xiangyi, kailan pa ako nag-add? Yung gitnang part. Pwede ba tayong makasabay siya? CJ, Zhu Jianhao, ano ba ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Naghuhukay ako ng peder. Xiangyi. Lu Huaichuan, magkano biyayang sa akin mo? Doblehin ka o. ngayon, Ngayon, ang sahod niya ay 100 bawat buwan. Zampu. 100k. Huhukayin mo pa ba? Xiangyi, hintayin mo, pagbubutihan ko. Babalik ako. Mayabang ka lang dahil may pera ka. Luzong, nagbibiro ka lang kanina, di ba? Hindi ako nagbibigay ng pangakong hindi ko matutupad. Totoo, kaya ngayon ang sahod ko. 100 ni. Hindi lang pampaaralan, makakabili na ako ng bahay.
May sarili na akong kwarto sa wakas. Shen Sayangi. Bakit parang ang tagal na natin magkakilala? Parang matagal na tayong magkasama. Yun! Luzong, gutom ka na siguro. Para sa pagtaas ng sahod ko, treat kita ng masarap. Tara, Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. tara na. Ito ba yung sinasabi mong masarap na pagkain? Luzong, yung 100,000 sahod. Hindi mo pa binibigay, kaya ito lang ang kaya ko. Ang kuripot mo naman, hindi naman ako hayop. Wala bang karne? Hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ko. Ako, matagal na talaga tayong magkakilala. Totoo. Siyempre, Luzong. Ikaw ang idol ko simula pa noong bata ako. Pangarap ko talagang makapasok sa Lu Corporation. Sumunod sa ako. Sige. Yumuko ako para sa'yo. Tama na, tama na. Lu, shot tayo, halika. Ubo, Alainan, ganito kainin. masarap, di ba? Nasaan ang basahan ko? Pwede bang isawsaw ang basahan? Tuwalya ng baka. Ay. Nasaan ang tuwalya ng baka? Lu, shot ulit tayo. Pwede pa ba ito inumin? Huwag na, di ka na uminom. Nasaan bahay mo? Ihatid kita. Ang bahay ko. Ako. Ang bahay ko, nasa Hilagang Silangan. Sa Ilog Songhua. Ano yung susunod na linya, Lu? Bigyan mo ako ng pahiwatig. Huwag na yung susunod. Ihatid kita pauwi. Ang alak ko, hindi ko pa naubos. Shen Xiangi, ang galing mo talaga. Nasaan ang alak? Tito. Anong tito? Ang tanda ko ba? Ah, alam ko na. Hindi ka pa nasisiyahan sa huli, di ba? Shen Xiangi, sana maalala mo bukas. Ang sinasabi mong kalokohan. Tito, sumama ka sa akin. Gising na. Lu. Hindi kaya tayo ulit kagabi. Ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo? Nako, 18 pa lang ako. Bakit ako kinain ulit ng matandang baka? Pasensya na, Lu. Hindi ko sinasadya. Ano ba iniisip mo, Shen Xiangi? Lanan. Hindi kaya tayo kagabi. Natakot ako. Buti na lang wala. Lu, ayusin natin at pumasok na tayo. Huwag tayong mahuli. Huwag magmadali. Uminom ka ng maraming alak kagabi. Kumain ka muna ng almusal. Hindi ko inakalang napakabait mo pala.
Lu, Dumating na ba yung buwan ng dalaw mo ngayong buwan? Hindi kaya hindi pa dumating? syempre dumating na. Lu, ano ang iniisip mo? Tara na. Ang tagal ko nang hindi dinadatnan. Baka buntis na talaga ako. Maam, parang na-stuck ka, maam. Maam, nandito ako. Itong problemang ito. Hindi pwede, Shen Seangyi. Ano ba yung iniisip mo palagi? Sino si Shen Xiangyi? Ako to. Kukunin ko ang report. CJ, Nahanap na ba yung naglagay ng gamot? Tiningnan ka o yung CCTV, nagdiskwise yung ta, baka mahirapan tayo. Dagdagan ko na lang ng tao agad. Bakit ka nandito ulit? Kung hindi tayo maging magkatrabaho, pwede namang maging makaibigan. Akala ka o kasi? Magdadala ng kape para kay Chiangyi. Magdadala ng kape para kay Secretary Shen. Kaso wala siya sa opisina. Parang pumunta siya sa ospital. Hospital? May sakit ba siya? Hindi naman niya sinabi. Tanungin ko kaya? Nag-add ka pa sa WeChat. Wala kang pakialam. Kuya Lu, saan ka pupunta? Congratulations, 42 days ka ng buntis. Ayaw mo sa batang ito. ako. Baka gusto mong umuwi at kausapin ang asawa mo. Hindi pa ako kasal. Kung ayaw mo sa batang ito, pwede kitang schedule para sa operasyon. Syempre gusto ko. Boss Lu, bakit ka nandito? Akala ko. Hindi mo ba sinabi kay Zhu Chenhao? Na maling address lang. Paano mo nalaman? Siyempre kilala ko ang sekretary ko. Tara, ihatid kita. May sakit ka ba? Ah, sumasakit ang tiyan ko. Kumuha lang ako ng gamot. Sumasakit ang tiyan mo pero palagi ka pa rin umiinom ng malamig na kape. Paano mo ulit nalaman? Ang pagkilala sa mga daily habits ng empleyado ay isang mahalagang katangian ng isang mabuting boss. Boss Lu, pwede na akong bumaba sa harap ng subdivision. Salamat, Boss Lu. Uwi na muna ako. Sige, Shen Sayangyi. Kung talagang masama ang pakiramdam mo nitong mga araw na ito, pwede mong. Eh di wag ka nang pumasok sa trabaho. E di uminom ka ng maraming mainit na tubig. Lalaking straight to the point. Chiang, sa tingin mo ba ayos to? Shen Yan. Lalaki ka ba o hindi? Ikaf. Huwag mong sasabihin na ako ang nag-utos sa'yo ha. Jianian, bakit ka nandito? Akala ka o hindi ka okay? Nakalala ako baka puro take out lang kinain Montag. Kaya naisipan kong magluto para sa'yo. Ang bait-bait mo naman, Jianian. Di ko alam kung sinong babae ang magiging swerte sa'yo balang araw. Chiangyi, may sasabihin ako sa'yo. Ano nang tawag mo sa'kin? Walang respeto. Sige, may sasabihin din ako sa'yo. Una ka na. Xiangyi. Bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka. Shen Jianian, ano nang kalokohan yan? Ate mo ako. Hindi. Sa totoo lang, ampong ako ni mama. Isang taon pagkapanganak sa'yo. Ako'y inampon na nila. Di mo ka tinanong noon kung saan ko nabili yung kotse. Mula yun sa tunay kong magulang. Binigay nila sa akin. Xiangyi, matagal na kitang mahal.
Kahit ganun, kapatid mo pa rin ako. Xiangyi, pag-isipan Montag muna, pwede ba? Hindi to tungkol sa tagal ng pag-iisip, kundi buntis ako. Kailan ka naka, boyfriend? Wala pa akong naging boyfriend. Ano? Sabihin mo sa akin kung sino yung hayop na yun. Boss Montag ba? Kalmahan mo, Jian. Walang nanakit sa akin. Ako ang nanakit sa iba. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin. Kasi adult naman tayo, di natin maiwasan minsan. Pero hindi yun ang punto, ang mahalaga. Gusto kong panatilihin ang batang ito. Pero college student ka pa lang. Alam ko, mag-a-apply ako ng leave of absence. Pero hindi pwedeng maging single mother ka. Bakit hindi? Alam mo namang matagal ko nang gustong magkaanak. Sakto na rin itong pagkakataon. Walang pakialam na asawa, walang away sa biyenan. Ayos na yun, di ba? Sage, ipagbuntis mo. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Salamat, bunso. Balak Montag bang sabihin kay Xiangyi? Siyempre naman, kahit paano, siya pa rin ang tagapagligtas ng buhay ko eh. Ma, bakit ka nandito? Labas tayo, dun tayo mag-usap. Ano ba yan? Iniwan mo ako sa probinsya, tapos dito ka sa lungsod kumakain ng masasarap. Takot ka bang malaman ng iba? Ma, ano ba sinasabi mo? Ano ba zinasabi ka o? Kumikita ka ng 100K kada buwan sa lungsod. Bakit hindi mo ako pinapadalhan ng pera? Talaga bang pera lang habol mo? Ano naman kung humihingi ako ng pera? Dapat lang na magbigay ang anak sa magulang. Yan ang tama. Ay nako, nakakatawa talaga. Ngayon lang ako kumita, biglang. Sasabihin mong dapat lang. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Bakit dati sinasabi mo na? Walang kwentang investment ang babae. Bakit hindi mo naalala na? Sa huli, ibang pamilya naman ang mag-aalaga sa kanya. Dapat si Jenny Ann ang aasahan ko sa pagtanda? Ay nga pala. Binili mo lang yung kapatid mo, pero ngayon nakita na niya. Ang tunay niyang magulang, wala ka nang aasahan sa pagtanda. Kaya ngayon mo lang ako naalala. Hintayin Montag. Ay naku, halika tingnan niyo itong anak ko. Anong klaseng hayop ba ito? Diyos ka opo. Bakit ganito ang trato sa akin? Muntik na akong mamatay. Tapos ganito lang anak ko, Itay, kunin mo na ako. Shen Xiangyi, ano ba yan? Sino bang nagdadala ng problema sa pamilya sa opisina? Akala ko mga probinsyano, lang kayong walang modo. Pero grabe naman kayong walang pinag-aralan. Shen Xiangyi, bilisan Montag nga at bigyan NGPA. Nanay mo para umalis na, nakakahiya kayong dalawa. Tingnan ko kung hindi ka mahiya na pumasok pa bukas. Diyos ka opo. Manager Lu, ilalabas ka o na po si nanay ni Secretary Shen. Shen Xiangyi, ang daming nang away sa'yo. Tingnan ko kung hindi ka mahiya na hindi ako bigyan ng pera ngayon. Ano naman kung away nila ako? Hindi naman ako papatayin nun. Eh di away nila ako. Basta wala kang makukuhang kahit piso sa akin. Shen Xiangyi, wala kang hiya. Anak mo ako, wala kang ang hiya eh. Paano ako magkakaroon ng hiya? Ikaf? Sige, marami akong paraan. Paano mo nalaman? Tako ka na? 1 milyon. Hindi ko sasabihin sa iba ang mga bagay na ito. Kung hindi, ipapaalam ko sa lahat. Nabuntis ka ng hindi kasal. Hindi pwedeng sabihin. Anong nangyari? Gago. Wala, luzong. May pinag-uusapan lang kami ni Mama tungkol sa family matters. Yung 1 milyon. Ako na ang sasagot para kay Shen Xiangyi. Talaga? Bakit naman, luzong? Baka alam mo kung ano yung papel na yun? Hindi ko alam. Pero base sa itsura mo, mukhang ayaw mong malaman ng iba. Kung ganun, itong maliit na halaga, ako na ang bahala.
Pwede itong i-cash sa bangko, di ba? Hehehe, sayo na tu. Salamat ha. Ito'y ibabalik sa may-ari. Hindi mo titingnan? Bakit ko titingnan ang gamit mo? Salamat, Luzong. Anong kayamanan niya na napaka-importante? 0 score na exam paper. Luzong, di ba? Parang espesyal ang treto mo. Kahit Xiangyi namin. Sabihin ko sa'yo, ang dowry ni Xiangyi. Mura lang. Kasing yaman Montag, 8 milyon, okay lang? Tao ID. Ang tapang mo tinatawag mo ako ng buong pangalan. Tapang ko nga. Hindi lang kita tatawagin ang buong pangalan. Tatanungin pa kita kung bakit. Gamit mo ang pangalang ID pero ikaw mismo ay biktima ng gender discrimination tapos pinahihirapan mo pa ang sarili mong anak. Ang pera kao, ikaf. Luzong, pakisama na lang si Imre, Tao ID. Sa presinto, sabihin mo involved siya sa human trafficking at extortion. Ayoko. Ayoko. Shen Xiangyi, anong oras na? Hindi ka pa pumapasok sa trabaho. Luzong, pumasok na ako. Eh bakit hindi mo ako pinuntahan? Kanina, pupuntahan na sana kita. Pero bigla akong pinapunta ni Sister Amanda sa isang business trip. Business trip? Nasaan ka na ngayon? Ito bang kotse galing kay Amanda? Ano nang amoy yan? Ang baho. Luzong, pupunta ka pa ba? Tumigil ka na, magmaneho ka na lang. Hindi ako masyadong marunong sa manual na transmission. Aray, Lu, hindi mo naman kailangang samahan ako. Kaya ko namang harapin ang client mag-isa. eh kaya mo bang harapin ang manual na transmission? May plastic bag ba sa kotse? Medyo nahihilo ako. Tiisin mo muna, sa tabi na lang ako hihinto. Ang baho na nasa loob ng kotse. Hindi na kaya, hindi ko na matiis. Uminom ka ng tubig. Salamat. Kailangan alagaan ang tiyan. Pag uwi, hanap tayo ng traditional Chinese doctor para sa'yo. Ate, gusto mo ng tissue eh? Salamat. Tito, dalawang piso palaha. Ay. Hi, bakit siya tinawag mong ate, ako tito? Salamat, Tito. Hi. Ganun na ba ako katanda? Shen, mahilig ka pala sa bata. Naman, ang cute-cute ng mga baby. Lu, mahilig ka ba sa bata? Ang mga bata ang pinakawalang kwentang investment sa mundo. Dekada mong pagsisikap, baka wala kang balik. Walang magulang ang mag-iisip na investment ang pag-aana. Eh para saan ang pag-aanak? Paano kung nanganak ka ng pasaway? Hindi ka ba may inis? Balak mo bang hindi magkaanak habang buhay, Lu? Medyo ganun na nga. Huwag kang masyadong sure, baka sakali. Baka may naiwan kang anak sa kung saan. Isang araw, may maghahanap sa iyo na may dalang bata. Imposibleng mangyari yon. Kung sakali, hindi kailanman aminin ng Lu family. Isang anak sa labas na walang pangalan. Shen, galit ka ba sa akin? Nag-iisip ka masyado, Lu. Hindi ako magagalit sa iyo. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng kabuhayan. Lu, pula. Lu Waichuan, nawawala ka na ba sa sarili mo?
Kahit na sumagot ako ng pabalang, hindi mo naman kailangang dalhin ako. Para mamatay tayong dalawa. Nasira ang preno. Ano? Mamamatay ba tayo dito? Huwag kang mag-alala, andito ako. Hindi tayo mamamatay. Lu Huaichuan, buntis ako sa anak mo. Tito. Tito. Hoy, 120. Dito sa living road. May aksidente, banggaan ng sasakyan. Dali, pumunta kayo. Doktor, kumusta ang kanyang kalagayan? Hindi maganda ang kalagayan, kailangan mong maghanda sa isip. Meeting me President Lu SA Yangsheng Group. Ate Manda. President Lu, na-aksidente si President Lu. Doktor, ano ang nangyari sa kanya? Ginawa na namin ang lahat, pasensya na. Tito, gising ka tito. Hindi na kita gagalitin, gising ka please. Paano na ako kung wala ka, tito? President Lu. Ikaw. Okay ka lang? Salamat sa'yo, buhay pa. Yung. Tatay. Bakit ka umalis ng ganito? Tatay. Buti na lang buhay ka. Ha? Ano yon? Kanina, narinig kong tinawag mo akong tito, yung tawag na yon. Isang babaeng estudyante lang na tinutulungan ko ang tumawag sa akin ng ganon. Matanda ka na, hindi ba dapat tito ang tawag sa'yo, hindi kuya? Kanina, si Secretary Shen, ang lakas ng iyak. Dahil ba importante ako sa'yo? Siyempre naman. Sabihin mo nga, Tingnan mo. Pareho tayong nag-business trip, ako ligtas na nakauwi. Ikaw na aksidente, papayag ba ang Lu Group sa akin? Makakapagtrabaho pa ba ako sa Jing City? yun lang. Ano pa ba? President Lu, boss empleyado lang tayo. President Lu, bakit bigla kang lumiko? Pinaharap mo pa sa puno yung driver side. Hindi ko na naisip yon. Matigas ang mukha, malambot ang puso. Magpahinga ka muna, bibili ako ng damit para sa'yo. Bakit ka nandito? Buti na lang, nasolve mo ang malaking problema ko. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa'yo, Mrs. Hindi patay si Shen Xiangyi? Ano? Pati yung bata sa tiyan niya, ligtas. Toto ba yon? Hindi ko inakalang matibay ang buhay niya at ng anak niyang yon. Sige, kung hindi pwede ang malupit.
Kailangan ng malambot na paraan. Shen Xiangyi, ay, Siyang-siyang. Xiangyi, okay ka lang? Narinig ko kay Jian yan, na-aksidente ka raw. Pupunta na ako agad. Siyang-siyang, hindi ka nagalit sa akin. Shen Xiangyi, ano ba tingin Montag sa akin? Ay, ingat. Mula nung nagkasakit ka dahil sa gas, at nagpakasakit ako para iligtas ka, ikaw na ang pinakamatalik kong kaibigan. Ngayon na aksidente ka na, magagalit pa ba ako? Hindi na ako tao kung ganun. Siyang-siyang, tandaan mo. I-add mo ulit ako sa WeChat. Huwag kang mag-alala. Okay ka ba at ang babi mo? Paano mo nalaman? Huwag mo nang alamin kung paano ko nalaman. Ang importante, sinabi mo ba sa AMANG bata? Ano? sinabi mo sa kanya? Pero baka hindi niya narinig. In gayon, ano ang plano Montag? Xiangyi, bata ka pa. Dapat isipin mo ang sarili mo, buntis ka ng hindi kasal, may anak ka. Paano ka na lang mag-asawa? Makinig ka sa akin, ipa-terminate mo na. Siyang-siyang, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero, para sa akin, importante lang na maipanganak ang baby. Hindi ko kailangan magpakasal. Pero dapat isipin mo ang sarili mo. Kapag lumaki ang tiyan mo, paano ang trabaho mo? Paano ang pag-aral mo? Kapag ipinanganak na ang baby, sino ang mag-alaga? Pati ang tuition, pang-araw-araw na gastos. Lahat yan problema. Naisip ko na rin ang mga problemang yan. Pero kikita ako, magtitipid ako, kakayanin ko ang baby. Walang problema yan. Siyang-siyang, makinig ka tungkol dito. Desidido na ako, ipapanganak ko talaga. Ang baby na ito, Sige, kung may kailangan ka. Sabihin mo lang sa akin. After all, ako ang ninang ng baby, di ba? salamat siyang-siyang, alam ko naman. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Nga pala, kumusta na kayo ng boyfriend mo? Okay naman kami. Hintayin muna natin ng konti. Bago kayo magkita. Medyo busy siya ngayon. Sige, nakakapanatag naman ang sinabi mo. Nga pala, kailangan ko pang dalhan ng pagkain ang boss ko. Mauna na ako. Siege, go. Bye. Tara, Lu, kain na. Kakainin ba to? Subukan mo. Ang sarap. Masarap, di ba? Sa totoo lang, mga mayayaman tulad mo. Hindi pa nakakain sa ganitong karinderya. Ang lungkot naman. Sa amin, may isang karinderyang sobrang sarap. Madalas kami ni Janyan doon. Anong ginagawa mo? Busog na ako. Busog ka na agad? Sige, ako na lang. Sayang naman. Malakas talaga ang appetite ni Secretary Shen. Kasi hindi ka pa nakaranas ng gutom. Mahirap lang kami. Noong bata pa ako, kahit anong trabaho kinukuha ko para makatulong sa pamilya. Noon, para makatipid. Naghati pa kami ni Janyan sa isang tinapay. Kasi walang kwenta ang boyfriend mo, pinagtiisan ka. Boyfriend. Sino? Si Janyan. Hindi naman siya tunay na kapatid mo. Bakit ka nakangiti? Lu, ang wild ng imagination mo. Hindi pa ako nagka-boyfriend, okay? Lu Huichuan. Huwag kang mamatay. Lu Huichuan.
Salamat, Lu. Lu, punta muna ako sa si. Lu Huichuan, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Baka naman, nahuhulog ka na sa kanya. Shen Xiangyi, ano ba ang ginagawa mo? Magising ka nga. May girlfriend na siya. Ito ba ang pinili mong damit? Kasi emergency eh. Lu, tiisin mo na lang. Saan mo binili? Sa maliit na tindahan sa harap ng ospital. Hindi mo gusto. Kung ayaw mo, papalitan ko na lang. Sino nagsabing ayaw ko? Ah, eh. Okay, napalitan na. Yitsen, maganda naman, ang simple pero ang ganda. Kuya Lu. Okay ka lang? Hindi, bigla na lang. Bakit ka na-aksidente? Buong buo pa ako, okay lang. Miss Shen, okay ka lang? Buong buo din ako. Nandito ako, wala siyang magiging problema. Hindi, Secretary Shen, itong cellphone mo. Bazak na bazak na. Bilhan kita ng bago. Totoo ba? Siempre totu. Hindi mo kailangang magbigay, company year-end benefit namin. Lahat ng empleyado, isang iPhone bawat isa. Talaga? Presidente Lu, ang company natin ay may mahigit 1,000 empleyado. Hindi mo kailangang pakialaman. Tara, Hindi, kailangan ba? Ang laki ng ginastos mo. Shen Xiangyi, Presidente Lu, bakit hindi pa tapos ang CAP? Okay na, sandali lang. Pasensya na, Presidente Lu. SI Secretary Shen pala. Ay naku, itong hapon. May kliyent pa akong makikita. Dapat mo itong bayaran. Bayaran, syempre babayaran. Tara na. Saan? May trabaho pa ako. hindi ka pinapansin ng tatay mo, wala kang ginagawa, sarili mong company hindi mo pinupuntahan. At hindi ka pa pumunta. Kuya Lu. Kamusta itong damit ko? Comment naman. Napakapangit. Ito ay regalo sa akin ni Miss Shen. Bakit kanya binigyan ng damit? Siyempre close kami, binigyan niya ako ng regalo. Naiinggit ka, ba? Bata. Huwag kang mainggit, siguradong naiinggit ka. Kahit gaano kamahal yang damit montag. Sasabihin ko sa iyo, kahit gaano kamahal, hindi kasing halaga ng pagkakaibigan ni Miss Shen. Kamusta ang suot kong to? Okay lang. Galing kay Secretary Shen. Tutu ba yan? Magkano yang sayo? SA akin 75. Sa akin 100 piso. Bata-bata. Ingat. Huwag ka nang bumalik kung wala namang importante. Grabe talaga si Secretary Shen. Nakipag-flirt na kay Boss Lu, hindi pa nasisyahan. Nakipag-flirt pa kay Yang Master Zhu. Nga, akala mo pa naman. Sa itsura niya na innocent, ganun pala siya sa totoo lang. Boss Lu. Nagpapasahod ako para magtrabaho kayo, hindi para mangsismisan. Kung marinig ko pang pinag-uusapan niyo si Secretary Shen. O pinagsitsismisan, tanggal kayo agad sa kumpanya. Narinig niyo ba? Pasensya na po, Boss Lu. Mali kami. Alis na tayo.
Boss Lu. Ano po ang utos ninyo? Sumunod ka sa akin. Sige, ipaliwanag mo. Anong nangyayari dito? Tinignan mo ang gamit ko na walang paalam. Kung hindi ko pa nakita ngayon, hindi mo na lang sasabihin sa akin. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ama ko ng bata, may karapatan at responsibilidad ako. Alam mo, Sinong nagsabing anak mo yan? kung hindi akin, kanino? Kay Zhao Chenhao. Ano nang pinagsasabi mo? Hindi sa kanya. Kay Shen Jian yan. Grabe naman ang imagination ni Boss Lu. Hindi ko kayang pantayan. So may iba pa. Boss Lu, personal na buhay ko po ito bilang empleyado. Wala po kayong karapatang magtanong. Ang galing talaga ni Secretary Shen. Buntis nang hindi kasal, tapos hindi mo kaalam. Kung sino ang tunay na ama ng sarili mong anak. Ano nang sinasabi mo? Hindi ba? Totoo nga, tulad ng sabi nila. Mukhang innocent, pero malandi pala. Huwag na po kayong mag-alala sa personal kong buhay, Boss Lu. Mas dapat po kayong mag-focus sa sarili ninyo. May asawa na sa bahay. Nambibiro pa sa akin dito sa opisina. Mas malandi ka pa sa isang playboy. Alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko ang sinasabi ko. Ayoko na, nag-resign na ako. Kung sino ang gusto nitong trabahong to, sige. Hoy, Mrs., may magandang balita ako sa'yo. Anong magandang balita? Nag-resign si Shen Xiangyi. Talaga? Narinig ko na kamakailan lang. Hindi lang siya nakipagrelasyon kay Boss Lu, kundi nakipag-close din kay Zhao Xiao. Tapos, buntis pa siya, hindi alam kung sino ang tunay na ama. Ano ba talaga yang anak na yan? Kakatapos lang niyang mag-away sa boss. Nag-resign at tumakbo. Ano ang sinasabi mo, Tak? Ang ibig mong sabihin, alam ni Boss Lu na buntis siya. Oo. Hindi pwede, yang batang yan, huwag nang ituloy. Naiinis ako. Magulo ang personal kong buhay, ako, sa loob ng maraming taon. Siya lang ang lalaki sa buhay ko. Naiinis ako. Baby. Pasensya na, baby. Biglaan lang ang desisyon ni Mama, nag-resign sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala, agad-agad na. Makakahanap si Mama ng bagong trabaho para sa'yo. Sino yan? Xiang Kipsiloni. Ako. To. Siyang-siyang, bakit ka nakapunta? Xiangyi, nasa bahay ka pala. Ang dami kong tawag sa'yo, bakit hindi mo sinagot? Pasensya na, hindi ko nakita. Bumili ako ng maraming pampalakas para sa'yo. Pinakamahal lahat. Siyang-siyang. Ano ang ginangyari, Xiangyi? May problema ba? Sabihin mo sa akin. Pasok ka muna. Nawalan ako ng trabaho. Paano nangyari yon? Akala ko maayos ang trabaho mo? Kanina lang, nag-away kami ng boss ko, kaya nag-resign ako. Sa ngayon, baka hindi ko na kayang buhayin ang baby. Akala ko anong malaking problema. Nandito pa naman. Ako at si Jianyan. Tatlo tayo para buhayin ang isang baby. Hindi ba sapat yon? O, tingnan mo ito. Ito ang special kong binili para sa'yo, imported na bitamina. Mabuti ito para sa'yo, subukan mo. Wag na, wala akong gana ngayon. Kapag masama ang pakiramdam, mas kailangan mong mag-ingat. Kanina ka pa nag-agalit. Hindi maganda yon para sa baby. Tama ka. Salamat, siyang-siyang. Ipagbibili ang aking pag-ibig
May utang sa konsensya. Hindi naman, Kuya Lu, maraming ibang bulaklak sa mundo. Bakit mo pa kailangang umasa sa isang bulaklak? Sinong nagsabing mahal ko siya? Hindi ko pa sinasabi kung sino, nagmamadali ka na agad. Kung hindi mo mahal si Secretary Shen, ibigay mo na lang sa akin. Panaginip mo yan, umalis ka. Tingnan mo to, nagagalit ka pa. Ikaw mismo hindi mo ligawan, ayaw mo pa akong payagang manligaw. Sige na, hindi na kita bibiruin. Base sa aking karanasan sa pagiging ladies man. Si Secretary Shen, hindi mukhang babae na may masamang ugali. Nakita ko na ang ultrasound result at aminado rin siya. Ano pa bang paliwanag ang kailangan? Kahit sabihin nating buntis lang siya. Anong problema doon? Walang problema doon? Anong problema doon? Paano naging hindi akin ang bata? Anong sinabi mo? Ay naku, ang tahimik mo talaga. Mukhang kailangan pa kitang tulungan, Kuya Lu. Okay na, Kuya Lu. Maliit na bagay lang yan. Xiangyi, ano ang nangyayari sa'yo? Pwede ba tayong pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Baka nasira lang ang tiyan ko. At may anak ako ngayon, hindi pwedeng uminom ng gamot. Pero hindi mo dapat tiisin ang sakit ng ganito, at hindi mo alam. Sinong hayop yun? Napakawalang responsibilidad. Boss ko, Ano? Sinabi mong ang ama ng bata ay boss mo? huwag kang magalit, Jenny Ann. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, aksidente lang yun? At hindi ko pa nasasabi sa'yo, hindi lang siya boss ko. Kundi pati na rin ang lalaking nagpaaral sa akin. E di natupad na ang pangarap mo. Pero nag-resign na ako, hindi ko sasabihin sa kanya. Na may anak kami. Bakit? Ayaw ba niyang panagutan? May girlfriend siya, imposible sa amin. Wemik. Ano nang ibig niyang sabihin? Baka nagsisisi siya sa ginawa niya kanina. Gusto ka lang kausapin ulit. Pero nag-resign na ako, ano pa ng pag-uusapan? Ang natapos lang ay ang trabaho. Pero siya pa rin ang ama ng anak mo, at bukod pa riyan, sa mga sulat pa lang. Mahal mo na siya ng ilang taon, kayong dalawa. Ano ang mangyayari sa huli? Ayaw mo ba siyang kausapin? Tara, samahan kita. Esan, Hoy, Assistant Key, bakit hindi pa bumalik si Amarlo? Miss Shen, masama ang pakiamdam ni Boss Lu. Lasing. Nasaan siya? Ipadala mo agad sa akin ang address. Sabing ipadala mo, naririnig mo ba ako? Secretary Shen, bakit ka nandito? Assistant Key, nasa loob ba si Boss Lu? Nasa loop. Pasok ako. Xiang, Siyang-siyang, bakit ka nandito? Huwag mong sabihin sa akin. Ikaw ang girlfriend ni Boss Lu. ako. Kaya totoo nga. Xiangyi, pasensya na. Umuwi ka muna, okay? Pag-uwi ko, ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi pwede. Dapat ngayon ko sasabihin sa kanya ang lahat. Shen Xiangyi, Alam kong gusto mo si Lu Huichuan. Pero kami ang unang nagkatuluyan. Paano mo siya nakilala? normal lang yun. Nandito ako sa lungsod. Matagal na akong nagtatrabaho. May pagkakataon akong makilala siya. Pero itinago mo sa akin. Alam mo na siya ang nagpaaral sa akin. Di ba? Xiangyi, hindi Montag ba naiintindihan? Ayokong sabihin sa'yo kasi alam ko. Gusto Montag si Lu Huichuan. Ayokong masaktan ka kapag nalaman mo. Xiangyi, pack yours up. Huwag mong agawin si Lu Huichuan sa akin. Okay? Pero ako, Xiangyi, hindi ba't ikaw ang pinakamahalaga? Utang na loob. Nakalimutan mo na noong nagkaroon ka ng carbon monoxide poisoning. Ako ang pumasok para iligtas ka, kahit delikado. Xiangyi, Simula bata, wala akong napantay sa iyo.
Pwede bang sa pagkakataong ito, huwag mo na akong agawan, okay? Siyang-siyang, hindi na ako papasok. Ikaw na. Xiang. Ibibigay mo ang iyong pagpapala sa amin ni Huay Chuan, di ba? Siyempre. Maligayang buhay. Shen Xiangyi. Bakit ka nandito? Huwag Yuan, narinig kong marami kang nainom. Nag-alala ako kaya dali-dali akong pumunta rito. Anong nangyari kay Xiangyi? Anak, Xiangyi, anak. ihanda ang sasakyan. Opo. Xiangyi, pasensya na. Hindi dapat ako nagtampo sa'yo. Tama si Zhu Chenhao kapag mahal mo ang isang tao. Hindi mo iisipin ang kanyang nakaraan. Hindi ko pinapansin kung kaninong anak ang dinadala mo. Ang gusto ko lang ay malusog kayong dalawa. Kapag ipinanganak na ang bata, ituturing ko itong sarili kong anak. Bilisan mo ang pagmamaneho. Opo. Xiangyi, tibayan mo. Doktor, Bilis, ilagay sa sasakyan. bilis, gamutin agad. Lu, huwag kang mag-alala, siguradong okay lang si Secretary Shen. Doktor, kamusta siya? Nasagip ba ang bata? Ano ang relasyon mo sa kanya? Boss at kasintahan. Ano talaga ang relasyon ninyo? Boss at kasintahan. Doktor, hindi yon importante. Kamusta na siya? Hindi siya buntis, normal lang na regla. Ha? Hoy, Amanda ate. Shin Xiangyi, ano biyay ang ginagawa mo? Ang proposal mo, parang aso ang nag-type sa computer. Hindi naman, tiningnan ko na yung proposal. Maraming beses, walang problema. So sinasabi mong pinagtripan kita. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pasensya na, Amanda ate, sandali lang. Titingnan ko lang. Ikaw BASI Shin Xiangyi? Oo ako. Tara na. Hindi naman talaga ako buntis. Tama, pero kamakailan, may kinain ka bang pampadugo? Kahit normal na regla, hindi ganoon karami ang dugo at hindi naman dapat mahimatay. Wala naman, palagay ko talaga ay buntis ako. Kaya maingat ako. Kamakailan, umiinom ako ng bitamina para sa buntis. Vitamina, anong brand? Dala ko. Ito mismo. Anong bitamina yan? Pampakamatay ng bata yan. Ano? Pampakamatay ng bata. Impossible. Binigay ito sa akin ni Xiang. Xiang. Sino si Xiang? Bakit kanya binigyan ng pampakamatay ng bata? Paano ko malalaman? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mong nobya? Ako? Anong sinasabi mo? Yung Shen Xiangyi? Nobya niya? Hi op ka. Luhu Aichuan, talagang wala kang kwenta. Anong tingin mo kay Xiangyi? May nobya ka na, pinatulan mo pa si Xiangyi. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Hindi ba kayo nahihiya? Hospital ito. Pinapahalagahan ko lang si Shen Xiangyi. Zinobya namang hindi? Kaya. Akala ni Shen Xiangyi. May something ako kay Lu Huaichuan, kaya. Binigyan niya ako ng pampakamatay ng bata. Hindi naman anak ko yan, bakit niya? Bibigyan ka ng pampakamatay ng bata. Anong klaseng salita yan? Tama na, diyan yan. Ayaw ko siyang makita, paalisin mo na siya. Umalis ka, huwag ka nang magpakita. Sa harap ni Shen Xiangyi. Ano ba talagang tinatago ninyo sa akin? Shen Xiangyi, sabihin mo na ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari sa bata? Simula pagkabata ni Xiangyi, isang relasyon lang ang meron siya, ikaw lang ang lalaki niya. Kung hindi anak mo, kanino pa? Akin. Shen Xiangyi, hindi mo sinabi na hindi akin. Anong silbi ng pagsasabi ngayon? May nobya na siya, umuwi ka na sa.
Siyensani mo. Hindi ko naman siya gusto. Hindi mo gusto pero nagsama kayo. Estudyante ko siya na tinutulungan. Ilang buwan na ang nakalipas, nagsulat siya na pupunta siya ng lungsod para magtrabaho. Balak ko sanang hanapan siya ng matutuluyan. Sinasabi niyang wala siyang kamag-anak sa lungsod at nagmakaawa siyang patirahin ko siya. Lu Weichuan, ako at siya. Kahit pareho kaming taga-isa na yon, magkaiba ang spelling ng pangalan namin. Bago mo siya sinundo, hindi mo ba siya tiningnan ng mabuti? Kung ganon, ikaw pala ang estudyante kong sinusuportahan. Siyempre naman. Nang matanggap ko ang sulat noon, pinadala ko agad si Ki. Si Ki, ang espesyal na assistant. Lu, mali ako. Tama na, wala nang saysay ang pagtatalo kung sino ang may kasalanan. Wala nang kwenta. Nagtataka lang ako, siyang-siyang. Bakit niya ako ginaya? Paano siya naging ganito? Dati pa, siya pa nga ang nagligtas sa buhay ko. Chiangyi, may isang bagay na itinago ko sa'yo. Ano iyon? Chiang, buksan mo agad ang bintana. Ano nangyari? Naligo kasi ate ko gamit ang uling na sobrahan sa carbon monoxide. Chiang, pwedeng pakiusa. Pagising ng ate ko, sabihin mo ikaw ang nagligtas sa kanya. Bakit? Lalaki ako, at malaki na kami ng ate ko. Baka mahiya siya. Siege. Gago, nakita mo hubad siya? Tama na, Lu Weichuan. Ang immature mo. Salamat, Jianyan, sa oras ng panganib. Ang importante ay maligtas ang buhay, hindi ako magagalit. Kaya siksiyang-siyang. Hindi talaga ako niligtas. Sa loob ng maraming taon, ginamit niya lang ang titulo ng tagapagligtas. Para kontrolin ako. Pasensya na, Chiangyi. Okay lang. Pero wala na akong matalik na kaibigan. Okay lang, nandito naman ako. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako. Pero sa tingin ko, hindi lang yon ang ginawa niya. Ano ibig mong sabihin? Naalala mo ba yung aksidente sa kabilang lungsod? Nasira ang preno. Siya ba ang may gawa? Hindi siya empleyado ng kumpanya natin. Paano niya malalaman na pupunta tayo sa kabilang lungsod at kailangan pa niyang malaman kung aling sasakyan ang gagamitin ko. May kasabwat siya. Pero kahit ganito, wala tayong ebidensya. Huwag kang mag-alala, Xiangyi, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa iba. Paano mo ito haharapin? Gusto kanyang saktan. Gusto ko siyang patayin. Bakit mo papahihirapan ang sarili mo? Para sa ganitong tao, meron akong isang paraan para siya'y makulong. Pero kailangan ko ng tulong mo, magpanggap ka lang ng ilang beses. Lulu. Tatakas ka ba? Kahit anong itanong mo, wala akong sasabihin. Magkakabaryo kayo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit nabuntis siya sa anak ng iba. Hindi mo pa rin sinabi sa akin. Ano? Ang bata sa tiyan ni Shen Xiangyi. Hindi sa iyo. Dapat alam mo kung anong klaseng tao siya. Paano mo natitiis na niloko niya ako ng ganito katagal? Ginong Lu, ako. Akala ka gusto mo si Shen Xiangyi. Kaya hindi ko sinabi sa iyo. Dati, may gusto ako sa kanya, pero ang babaeng ito. Sinasabay niya akong ginugulo at pati kapatid ko. Nakakadiri talaga. Hindi mo alam kung kanino ang bata sa tiyan niya. Hindi tulad mo, malinis at maunawain. Huaishuan. Siyang-siyang, dati kong hindi napapansin ang nararamdaman mo. Magsimula tayo ulit, okay lang ba? Okay. Kung desidido ka nang magpakasal sa pamilya Lu, kailangan mong matuto ng kaunti tungkol sa kumpanya. Bukas, ipapadala ko si Assistant Key sa opisina para magbigay sa iyo ng posisyon pagbutihin mo. Ano sa tingin mo? Magpakasal sa pamilya Lu? Gusto ka Gusto ka May iba pa akong lakad, magpahinga ka muna. Bukas, ipapasundo kita ni Assistant Key. Okay. Shen Xiangyi. Sa huli, ako pa rin ang nanalo. Narinig mo na ba? May bagong empleyado ngayon.
Future wife ta NG Presidente. Photo BA. Pero si Ginong Lu, hindi ba gusto niya yung isa? Hindi Montag BA alam? Yung isa. Pinagpalit na ni Ginoong Lu. Anong tingin-tingin mo diyan? Huwag mo siyang tingnan na mukhang inosente. Sa murang edad pa lang. Buntis na, hindi pa alam kung sino ang ama. Kanyan P. Asia. Gusto pang mangakit kay Boss Lu. Wala ba siyang hiya? Hindi tulad natin. Sheng Xiangyi. May mukha ka pang pumasok sa trabaho. Ate Amanda, hindi pa ako nagpasa ng resignation letter. Bakit wala akong mukha? Alam mo ba, ngayon darating ang magiging asawa ng presidente. Paano kaya niya haharapin ang isang babaeng tulad mo? Ate Amanda, ang problema ko bilang isang babaeng malandi, hindi na kailangan ng pakialam ng isang sipsip tulad mo. Ikaw, Shin Seong-yi. Ma'am, gusto po ba ninyo ng cup? Ihahanda ko po. Hindi na. Shen Xiangyi, ikaw ang magtimpla para sa akin. Ako, Ano pang hinihintay Montag? Kapag nagalit ang asawa ng presidente, siguradong pagdudusahan mo. sige, ma'am. Ano ba? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Shen Xiangyi, gusto mo ba akong patayin sa init? Ilang araw lang hindi nagkita, ang dila mo naging maselan. Shin Xiangyi, alam MOBA kang sana siya? Ang lakas ng loob mong sumagot. Siyempre alam ko kung sino siya, hindi lang alam. Kundi kilala ko rin siya. Nagsasabi ka na naman ng malalaking salita. Amanda, mauna ka na. Oo. Sheng Xiangyi, siguro nagulat ka. Natulad ko ay makakapasok din dito. Sayang lang. Ito ay special na inayos ni Hui Chuan. Gusto niyang pumasok ako sa kumpanya para maging pamilyar sa negosyo at sa hinaharap. Para maging mabuting asawa niya. Congratulations sa iyo, nakuha mo rin ang gusto mo. Alam ko, magiging asawa na ako ni Lu. At magkakaroon ng kayamanan na hindi mo kailanman makakamtan. Hindi maiwasang magkaroon ka ng sama ng loob. Pero payo ko sa iyo, huwag kang mangarap ng impossible. Hindi ka naging magaling kaysa sa akin noon, at hindi rin sa hinaharap. Ano ang pinagtatawanan mo? Natatawa ako dahil puro basura ang kinukuha mo. Ang lalaking ayaw ko, ikaw pa ang nagmamakaawa. Pero mas mabuti na rin ito. Dahil sa huling bahagi ng buhay mo, hindi ka makakalimot sa anino ko. Ikap. Ang daldal mo, hindi kita kayang talunin sa salita, pero tingnan mo. Ang laki ng agwat ng estado natin ngayon. Lindo, Secretary Shen, Boss Lu. sumama ka sa akin sa opisina. Bakit mo ako ginising? Gaano ka katagal? Ang kailangan kong magtiis sa Shen Xiangyi na yan. Hindi pa natin nakikita ang impormante. Tiisin mo muna. Okay lang sa akin, pero ikaw. Masakit makita kang inaapi nila. Wala naman. Kapag naisip kong mas malaki ang galit nila ngayon, mas malaki ang paghihirap nila mamaya. Masaya ako. Manager Shen, may bagong napansin ka ba? Si Lu, sasabihin ko na sa'yo. Hindi mo ba napapansin? Pinaghihinalaan kong siya ang impormante. Pagkatapos ng press conference, galit na galit siya sa'yo. Pinaghihinalaan ko na ang saan noon. Ginawa rin ni Shen Xiangyi yon. Gusto niyang mapahiya ako sa entablado. Akala ni Amanda gusto kong umangat. Kaya pinalayas niya ako sa kumpanya. Make sense. Anong plano mo, Manager Shen? Kailangan kong pag-isipang mabuti. Bibigyan ko sila ng espesyal na regalo. Sige, pag-isipan mo. Pupunta ako sa'yo mamayang gabi. Tito, sa tingin ko parang hindi maganda ang ginagawa natin. Anong hindi maganda?
Hindi naman ito ang unang beses. Hindi pa rin pwede. Lu Huichuan, binabalaan kita. Huwag kang mag-isip ng masama sa akin nang walang permiso ko. Anong sinasabi mo? Ano to? Regalo para sa'yo. Ano ba yung iniisip mo? Mga kalaswaan? Bakit mo sinabing unang beses? Hindi ba't nagregalo na ako sa'yo ng bag dati? Ang mahal nito. Hindi ko ito pwede tanggapin. Nandyan ka na naman. Para sa akin, karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Xiangyi, pwede bang maging girlfriend kita? Alaynan. Maganda ba? Ang ganda-ganda. Bakit ngayon ka tumawag? Lu Huichuan, nagbebenta ka ba ng maramihan? Hindi, Xiangyi, pakinggan mo muna ako. Weichuan, para SA akin BA tu? Bakit ka ganoon kaagad nakauwi? Weichuan, ang bait Montag SA akin. Weichuan. Walang regalo na hindi pa ibinibigay, agad-agad kinukuha. Ayokong ang magiging asawa ni Lu ay kagaya mong nakakahiya. Pasensya na Huichuan, ako. EDI hintayin ka una lang ibigay Montag SA akin. Ano pinatawa mo? Huwag kang tamad-tamad, bilhan mo ako. Ng eksaktong kapareho nito. Siege. Ito. Galing sa US Small Commodities Wholesale, 20 piso lang bawat isa. Grabe, ang galing naman. Parehong-pareho, hindi mo mahalata. Ang peke pa rin. Hindi magiging tunay. Madam. Wow, itong kwintas na worth 2 milyon. Ang bagay na bagay sa'yo, di ba? Anong expression mo? Wala, madam. May langaw lang kanina. Na lumilipad sa tabi ko. Shen Xiangyi, ang yabang Montag pala. Kakabili lang ni Huichuan ng kwintas para sa akin. Tapos ikaw, ang dala mo. Paano mo nalaman na peke ang sa akin? Siyempre, itong kwintas ay galing kay President Lu. Para sa magiging asawa niya. Isa lang ito sa buong mundo. Kung hindi tunay ang sa madam, bakit tunay ang sayo? Sino ang nakakaalam? Anong ginagawa mo? Kahit pek, hindi mo dapat suotin. Wala kang karapatan. Shen Xiangyi, nakakatuwang makita kang nahihirapan. Sobrang saya, Keo. Ano to? Umiiyak ka? Sinira ni Shen Xiangyi ang kwintas ko. Binasag niya. Okay lang yan. Isang kwintas lang yan, bibili na lang ulit. May plano na ako. Ha? Ikaw talaga maraming alam. President Lu, tinawag Montag ako? Tanggal ka na. Bakit? Nagalit ang asawa ng presidente, tanggal ka na. Imposible. Close kami ng asawa ng presidente. Hindi niya ako itatanggal. Pumunta ka sa EC para kunin ang sahod mo. Shen Xiangyi, Manda ate, tinawag mo ako. Anong ginagawa mo? nasira Montag damit KO. Hindi mo kayang bayaran kahit ibenta kita. Gusto mo bang magtaksil pagkatapos? Anong pagtataksil? Nagloloko ka BA? Nagloloko ako? Tinanggal ako ni President Lu, alam Montag BA? Ano? Bigla-bigla, bakit kanya tatanggalin? Nagkukunwari ka pang walang alam. Ikaw ang lumapit sa akin noon para sa bayang kalabanin si Secretary Shen. Pinagawa mo akong mandaya sa preno niya para siya'y mamatay sa aksidente. Ngayong natupad na ang gusto mo, itataboy mo na ako? Nababaliw ka na ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ayaw mong aminin? Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Hindi mo ako matataksilan. Amanda, huwag kang magalit. May malaking pagkakamali dito. Hintayin mong kausapin ka si President Lu.
Para maliwanagan, bibigyan kita ng sagot. VDBA? Ikaw na ang bahala. Kapag natanggal ako, ang mga sekreto mo, hindi mo may tatago. Sabihin mo, sa buong mundo, may makikita ka pa bang? Kasing talino ko, Sino ang kasing talino mo? Nakuha mo na ang ebidensya. syempre. Tignan mo, Nagkukunwari ka pang walang alam. Ikaw ang lumapit sa akin noon. Hakasabayang kalabanin si Secretary Shen. Pinagawa mo akong mandaya sa preno niya para siya'y mamatay sa aksidente. Ngayong natupad na ang gusto mo. Si Amanda, 10 taon na sa Lu Corporation. Trader pala. hindi mo talaga malalaman ang tunay na ugali ng tao. Ngayong may ebidensya na tayo, kailangan na nating magreklamo sa pulis. Sandali. Xiangyi, hindi mo ba naiisip na masyadong madali ang parusa para sa kanila? Gusto nila ng atensyon, di ba? Bigyan natin sila ng isang sandaling hindi nila malilimutan. Huayhuan, Nakauwi Kana. Huayhuan, Narinig Kong. Tinanggal si Amanda Gayon. Bakit? Gusto mong ipaglaban siya? Halos 10 taon na si Amanda sa iyo. Ganun-ganun mo lang siya tatanggalin? Baka mag-isip ang ibang empleyado. Ini-isolate ka niya, syempre tatanggalin ko siya. Ha? Inisolata ako? Hindi ka niya binibigyan ng trabaho, hindi ka rin niya pinapalapit sa ibang katrabaho. Hindi ba yun pag-isolate? Huayhuan, nakakamali ka. Iniisip lang ni Amanda na baka mapagod ako. Kaya hindi niya ako binibigyan ng maraming trabaho. At baguhan pa lang ako sa kumpanya, wala akong masyadong kakilala. Kung palisin mo siya, wala na akong makakausap. Nang kahit sino. Gusto mo siyang manatili. Sige, susundin ko ang gusto mo. Huayhuan. Na pala, sa company anniversary next month, gusto kong samantalahin ang pagkakataon. Para i-announce na ikaw ang aking fiance. Ano sa palagay mo? Fiancé? Totoo ba ang sinasabi mo? Ang tagal ko nang naghihintay para sa pagkakataong ito. Ang ganda naman. Huayhuan. Malapit na ang anniversary, mag-adjust ka ng maayos. Siege. Shen Xiangyi. Gusto kong makita mo ng personal kung paano ko. Agawin ang lahat ng sa iyo. Madam, ayon sa inyong utos. Naghanda kami ng maraming reporters. Handa na ang mga equipment. Siyempre, kapag in-announce ni President Lu na kayo ang magiging asawa ng Lu Group, tiyak na kayo ang pinakamatingkad na headline. Sa Bongjing City ngayon. Tara na. I Kalpa BA on Babang I renounce and I President Lu. Ang ganda-ganda mong takbo. Salamat sa inyong lahat. Shen Xiangyi. Wala ka bang hiya? Ano ba ang nakikita ninyo? Ako ang nag-imbita sa inyo at itong taong ito. Ay, peka lang. Bakit siya ang sentro ng atensyon? Ito ba ang magiging MRS Lu? Ang babaw ng ugali. Talagang ka. Bakit ganun na lang ang taste ni President Lu? Hindi ko akalain na ganito kalakas ang loob mo. Nagpakita ka pa rito. Ano naman ang problema, Miss Shen? Parte rin ako ng kumpanya. At dumalo ako sa anniversary ng kumpanya. May mali ba doon? Shen Xiangyi, anong klaseng pagpapanggap ito? Espesyal na araw ito para sa akin. Tapos ganito ang suot mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Gusto kong agawin ang atensyon. Walang haya. Siyang-siyang. Nag-imbita ka ng maraming reporter para lang. Makita nila ang kahiyan mo. Ikaf. Dumating na si President Lu. Shen Xiangyi. Magsuot ka ng kahit ano. Pero sigurado akong hindi ka. Papatulan ni Huayhuan. Maligayang pagdating sa anniversary ng Lu Group. May personal akong bagay na nais i-anunsyo sa inyong lahat. Gusto kong ipakilala ang aking kasintahan sa inyo. Shen Xiangyi, kahit gaano kakagaling, wala rin. Sa huli, ako pa rin ang magiging asawa ng mayaman. Hinahangaan ko ang iyong kumpiyansa. Siya si Shen Xiangyi. Xiangyi, tutubeng kayo ni President Lu? Ano ang ibig sabihin nito, madam? Bakit SI Shen Xiangyi pa? Paano ko malalaman? Lu Huayhuan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi na ngayon mo i-anunsyo ang aking pagkakakilanlan? Halos ko nang makalimutan, ngayon nga pala ay anunsyo ka. I-anunsyo ko ang iyong pagkakakilanlan bilang isang mamamatay tao. Mamamatay tao. Pwede nang bitawan.
Ikaw ang lumapit sa akin para pagtulungan si Secretary Shen. Pinaputol mo ang preno ng kanyang kots para siya'y mamatay sa aksidente. Putong ito, MS, Shen? Hindi ba ito'y pagtatangka sa pagpatay? Kanina yung yakang mo, ngayon. Bakit ka ngayon tahimik? Sabihin mo, hindi ito totoo. Tigilan niyo ang pagkuha ng litreto. Mga bodyguard, dalhin sila sa presinto. Bitawan niyo ako. Madam, ano ba ito? Bitawan niyo ako. Shen, aktingan lang pala ito para lokohin ako. Ngayon mo lang napagtanto. Napakatanga mo naman. Una mong niloko ako, saka mo sinaktan si Xiangi. Buti na lang at hindi siya buntis, kung hindi. Kahit 100 beses ka pang mamatay, hindi sapat ang bayad mo. Ano? Shen Xiangyi, hindi ka buntis? Imposible. Napanood ka o mismo. Na uminom siya ng pamparegla, siguradong nawala ang bata. Ano? Hindi mo ako napatay kasama ang sanggol? Nadidismaya ka? Dapat kang magpasalamat na hindi siya buntis, kung hindi. Hindi lang bilangguan, kundi impyerno ang pupuntahan mo. Xiangyi, tayo ay magkababayan, magkapatid tayo sa puso. Ako pa ang nagdala sa iyo sa lungsod para magtrabaho. Hindi mo ako pababayaan. Na mapunta sa bilangguan, di ba? Bitawan mo siya. Xiangyi, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Pwede mo bang pakiusapan si President Lu na patawarin ako? Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Tayo ay magkasama mula pagkabata. Nalimutan mo ba? Noon, Iniligtas ko pa ang buhay mo. hindi mo ako pababayaan, di ba? May mukha ka pang banggitin iyon sa akin. Alam Montag na pala? Si Shen yan pala. Ang nag-utos na huwag sabihin sa iyo. Ano ang silbi ng pagagalit mo sa akin? Siya ay isang manyak. Gusto niya ang kanyang kapatid na babae. Sa loob ng maraming taon, hindi niya ito nasabi. Siya ang nagligtas sa iyo, pero pinapalit niya ako. Anong magagawa ko? Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. Shen Xiangyi, may kasalanan ba ako? Isa lang akong babaeng galing sa probinsya. Napakahirap ng pamilya ko. May mga kapatid pa akong kailangan buhayin. Gusto ko lang na maging mas maganda ang buhay ko. May kasalanan ba ako? Mula pagkabata. Ikaw na ang pinakamagaling. May nagpaaral pa sa iyo na mayaman. Ako? Pangit ang grades ko. Pangit ang pinanggalingan ko. Hindi mo talaga ako naiintindihan. Siyempre, naiintindihan kita. Wala ba akong kapatid? Hindi ba mahirap ang pamilya ko? Lagi mo akong kinaingitan. Mas maganda ang grades ko, mas mataas ang pinag-aralan ko. Mas maganda ang trabaho ko. Pero naisip mo ba na? Pagkatapos magtrabaho sa bukid, gaano katagal ako nag-aaral? Para makatipid para sa mga libro, ilang araw akong kumain ng tinapay lang. Naalala mo ba noong binigay ko sa iyo ang aking notebook ng mali? Pero ibinenta mo lang bilang basura? Siyang-siyang. Pareho tayong mahirap ang simula, pero ang nagpabagsak sa iyo ay hindi ako, ikaw mismo. Hindi totoo yan. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Mamatay ka. Mamatay ka. Xiangyi, okay ka lang. Okay lang ako. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Dalhin na lang natin sa presinto. Bitawan mo ako. Hindi, Hui Chuan. Puro kasinungalingan lang yan. Hui Chuan, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Mahal mo tagpiaran ako, di iba? Nakalimutan mo na, yung kwintas na binigay mo sa akin, 2 milyon yon. Hindi mo sinabi, nakalimutan ko. Sinira mo ang kwintas ko. 2 milyon dapat mong bayaran. Ang kwintas mo na ito, 20. Babayaran ko rin. Ang peke ay laging peke. Kahit anong plano mo, hindi ito magiging totoo. Ano naman? Ang nagsabotahe sa preno ay si Amanda, hindi ako. Kahit mahuli. Wala akong kaso. Shen Xiangyi, paano Montag nagawa ito? Yung sa press conference, yung paglalagay ng gamot. Satsaan ni Amanda. Amanda, hindi ba lagi mong iisip? Kasi siya yung nalagay ng gamot para umangat. Ngayon, masasabi ko sa'yo, na ang babaeng ito ang gumawa para makipagsabuatan sa'yo. Totoo ba ang sinabi ni Lu? Hindi, huwag kang makinig sa kanila. Putang ina mo, binigyan mo ako ng lason. Hatakin silang lahat palabas. Bitiwan Montag ako. Bitiwan Montag ako. Bitiwan Montag ako. Ngayon na nga, habang nandito ang lahat. Gusto kong humingi ng saksi sa inyong lahat, Xiangyi. Sa wakas, tapos na ang lahat. Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Kapitalistang aso, puro pagsasamantala sa empleyado. Kahit tubig, hindi mo pa inabot. Lu Huichuan. Narito.
Mahal na Shen Secretary, may utos po ba kayo? Gusto ko ng honey lemon tea, isang hiwa ng lemon. 23 gramo ng honey, tubig na 47 degrees. Shen Secretary, ito ay pribadong paghihiganti sa trabaho. Ano? May reklamo ka? Ibaba mo ako. Hindi ko pa tapos ang project proposal ko. Masira ito, babayaran mo. Eh di babayaran kita ng bilyon. Ang sama ng isip mo. Tingnan mo ito. Sino sa atin ang mas masama ang isip? Ito ay... Mula ngayon, ikaw na ang boss ko.